State of the Nation. Pinigilan daw makauwi ni dating House Speaker Martin Romualdez si dating Congressman Zaldico nang pumutok ang issues sa budget insertions at flood control projects. Ilan lang yan sa mga inilahad ni Ko sa isang video kung saan idinawit din niya si Pangulong Bongbong Marcos. Mariin namang itinanggi ng Malacanang na ipinag-utos ng Pangulo ang budget insertion. May report si Tina Panganiban Perez. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Pasabog ang paglantad ni dating Congressman Zaldico mula nang pumutok ang issue sa flood control projects at budget insertion sa 2025 national budget. Sa video na pinost sa kanyang social media accounts, idinawit ni Ko sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sabi raw sa kanya ni Pangandaman, pwede niyang kumpirmahin ito kay Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin dahil magkasama raw sina Bersamin at Pangulong Marcos sa isang pulong ng araw na iyon. Tinawagan ko po agad si USEC Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Ang listahan ng mga proyekto, binigay raw sa kanya ni Bersamin sa isang pulong sa Aguado Building sa may Malacanang kung saan kasama rin sina Pangandaman, Romualdez at DOJ USEC Jojo Cadiz. Tinanong ko po si USEC Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni USEC Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Matapos ang ilang araw, sabi ni Ko, tinanong niya sina Romualdez, Pangandaman, Bersamin at Cadiz kung pwedeng 50 billion pesos lang na halaga ng mga proyekto ang ipasok sa programmed funds habang ang natitirang kalahati pwede anyang ilagay sa unprogrammed funds na Office of the President ang nagre-release. Hindi raw kasi pwedeng mas malaki ang budget ng DPWH sa sektor ng edukasyon alinsunod sa konstitusyon. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Hindi malinaw kung kailan at saan ni-record ang video ni Ko na umalis sa bansa noong July 19, 2025 para magpa-medical check-up sa Amerika. May plano raw si Ko na bumalik pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo, pero pinigilan umano siya ni Romualdez. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako
bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ang mga pahayag ni Ko, tahasang itinanggi ng Malacanang. Tanong pa ng palasyo, kung sangkot ang Pangulo, bakit niya ibubulgar ang katiwalian sa flood control projects kung siya rin ang madiriin kalaunan? Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. At kaugnay ng utos ng Pangulo na pagsisingit umano sa BICAM, Kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? We reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. naniniwala rin ng Malacanang na may ibang nasa likod ng binasang pahayag ni Ko pero hindi nila sinabi kung sino. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Romualdez, Bersamin at Cadiz. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kwenestyon ni Senator Ping Lacson ang mga isiniwalat ni Zaldico kaugnay kay Pangulong Marcos. I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun. Tanong pa ni Lacson, bakit i-veto ng presidente ang mga isiningit sa BICAM kung totoong may ipinasingit mismo siya dito? Walaan niyang probative value ang mga pahayag ni Ko na tinawag niyang kwento lang. Dapat daw umuwi sa bansa si Ko at banggitin ang kanyang mga pahayag under oath. Sa isang post, hinikayat ni Ko ang mga concerned parties na reviewin ang buong listahan ng mga umano'y insertions na atas ng Pangulo at nasa GAA. Sana raw bago magbitiw ng pahayag ang sino man, silipin muna nito ang mga dokumento. Inilahad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya mismo ang nag-deliver ng kickback mula sa flood control projects kina Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla, bagay na itinanggi ng dalawa. Ilang dati at kasalukuyang senador pa ang kanyang idinawi. May report si Darlene Kai. I look up to Sec Bunoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Mangiyak-yak pa si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Isa sa mga idinawit niya ang kanyang dating boss na si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. The value of the projects that I handled for Sec Bunoan was at least 5 billion per annum for the years 2023, 2024, and 2025 with an average of 15% commitment. Ang 15% kickback na nakukuha rito, pinaghahatian umano ni Bonoan at dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sec Bunoan 75% usually would give me 25% of the commitment, with the rest of the commitment shared between him and Yusek Cathy Cabral. Ayon kay Bernardo, makapangyarihan si Cabral. Kaya raw nitong magtanggal, magdagdag at magbago ng mga insertion sa DPWH budget sa National Expenditure Program o NEP. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Idiniin din ni Bernardo sina Senador Jinggoy Estrada, Mark Villar, Cheese Escudero, dating Senador Bong Revilla, mga dating Senador Grace Poe, Sonny Angara na ngayon DepEd Secretary, Nancy Binay na Mayor ngayon ng Makati, mga dating kongresista Mitch Cahayon Uy ng Caloocan at Rida Robes na ngayon Mayor ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga idinawit niyang senador, sina Revilla at Estrada lang daw ang personal na nakausap ni Bernardo. Sabi ni Bernardo, siya mismo ang naghahatid ng kahon-kahong pera sa bahay ni Revilla sa Cavite noong 2024. 125 million pesos daw ang kabuuang halaga nito na anyay pagtupad sa 25% commitment para sa senador. Sometime December 2024, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey.
relax muna. Iba pa raw yan sa 250 million pesos na idineliver umano ng kanyang aide sa bahay din ni Revilla bago magsimula ang 2025 election campaign. Ang kampo ni Revilla, sinabing handa ang dating senador na harapin at pasinungalingan ang mga aligasyon. Balak daw niyang gawin ang lahat para malinis ang kanyang pangalan. Si Senador Jinggoy Estrada naman, nahatiran din daw ni Bernardo ng pera nitong unang bahagi ng 2025. At noong 2024, humiling daw si Estrada na maambunan ng 1 bilyong halaga ng proyekto at 25% na kickback. Senator Jinggoy said, tulungan mo na lang ako dyan kasi marami pa akong tutulungan sa eleksyon. I replied, okay na ba ang 25% Sen? Sen Jinggoy responded, okay na ang 25%. Tinawag naman ni Senator Jinggoy Estrada na classic diversionary tactics ang mga aligasyon na anyay walang basihan at hindi suportado ng ebidensya. Ang kickback naman ni Villar sa DPWH projects, idinadaan daw sa pinsan ni Villar na si Carlo Aguilar. The commission for these approved projects was 10% and divided as follows. 50% to Carlo Aguilar, presumably for Sec Mark Villar. 25% Yuse Cabral, 25% for myself. Tinawag ito ni Villar na malaking kasinungalingan. Naninindigan daw siya sa kanyang walang bahid na record sa politika. Si dating senadora po, 20% umano ang kickback. A contractor collected the commitment for Sen Grace Po at Diamond Hotel from one of my aides. 500 million pesos daw ang inilaan ni Bonoan na proyekto para kay Po. Sabi ni Po, nakakaalarma ang pagkakadawit sa kanyang pangalan. Sabay giit na hindi siya kailanman nasangkot sa korupsyon. Si dating Senadora Binay, aabot sa 15% ang umano'y kickback na kinukubra raw ng aide nitong si Carlene Yap Villa. 500 million pesos din umano ang inilaan ni Bonoan para kay Binay sa 2025 DPWH budget. Carlene told me, kinuha na ni Sir, salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati. The Sir refers to the husband of Senator Binay. Giit ni Binay, wala siyang kinalaman sa anumang flood control project. Wala rin daw siyang empleyado sa Senado na kayang gawin ng ibinabato sa kanya. 12% naman ang kickback umano ni dating senador at ngayon DepEd Secretary Angara. Yusek Trigive received deliveries representing 12% of the projects of Senator Sani Angara while the latter was chairman of finance. Itinanggi ni Angara ang mga akusasyon at sinabing hindi siya sangkot sa korupsyon sa mahigit 2 dekada niya sa gobyerno. Si Senator Cheese Escudero may kickback din umano na 20%. Nakapaghatid din daw ngayong taon si Bonoan ng kabuang 280 million pesos sa gusaling pagmamayari ng sinasabing bagman Escudero na si Maynard Ngu. Ang kampo ni Escudero, sinabing hindi na bago ang mga aligasyon na dating nang itinanggi at napatunayan nilang hindi totoo. Nabanggit din sa pagdinig ang mga dating kongresistang sina Mitch Cahayon-Uy, Florida Robes at Zaldico, pero di niya ito masyadong idinetalye. Pag kayong mga senador, mahaba. Pero sa mga congressman, parang kulang. 1-2 sentence lang. Ganun. Why is that? As of now po, I have not really identified the projects which were downloaded to those congressman, Mr. Chair. Hindi po ako makarecover pa ng kwan, but I remember that there were projects that were really downloaded in their districts. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ng ipapang idinawit ni Bernardo. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 6 na congressmen at 2 DPWH officials ang tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects batay sa ledger ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Nagbabalik si Darlene Kai. We will excuse you. Sasamahan ka ng Sergeant at Arms para kunin yung ledger and we will wait for you. Sa basbas ng Senado, panandali ang nakauwi sa kanilang bahay sa Pasig si Curly Diskaya na nakadetain sa Senado at misis niyang si Sara. Pakay nila ang ledger ng mga transaksyon umano nila sa ilang politiko na nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects. Si Curly lang umano ang nakakaalam kung nasaan ito. Pagbalik sa Senado, isiniwalat ng mag-asawa sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga pangalan ng nabigyan ng kickback. Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, Kong Dean Asistio, Kong Patrick Vargas, Kong Marivic Pilar, Kong Jojo Ang, Yusek Terence Calatrava, Yusek Bernardo. Kalakip nito ang mga petsa kung kailan ibinigay at kung sino ang tumanggap ng pera. Dahil nasa pagdinig din ng isa sa mga nabanggit na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, tinanong siya tungkol sa isiniwalat ni Curly. It was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records because
Pagka po ako merong ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas yan. So I will have to match that with the projects if really it's true. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ibang binanggit na dati na ring inilahad ng mga diskaya sa naunang pagdinig. Pero hindi pa raw ito kumpleto. Susulat daw si Senator Ping Lacson kay Senate President Tito Soto para payagan muling pauwiin si Curly para kunin ang iba pang dokumento. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ariana Grande, sinunggaban ng lalaki habang nasa premiere ng Wicked for Good sa Singapore. To the rescue ang co-star niyang si Cynthia Erivo. Inaresto ang fan na nadiskubring ilang beses nang nanggulo sa malalaking celebrity events at concerts. Couldn't be happier. Sa part 2 ng movie adaptation ng Broadway musical, masusubok ang pagkakaibigan ni Glinda at Elphaba, ang mga karakter ni Ari at Cynthia. Elphaba, they're coming for you. Just look at me. Not with your eyes, with theirs. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. 41 days na lang, Pasko na. Kung pangregalo ang hanap, sigurado makakakita niyan sa Noel Bazaar. Ang Christmas shopping, sabayan na rin ang pamamasyal sa Christmas Village. May report si Athena Imperial. Makulay at masayang pagbubukas ng Noel Bazaar ngayong holiday season sa Okada, Manila. Sa pangunguna ng GMA Kapuso Foundation Ambassadors, nag-anyaya silang mag-shopping without guilt ng pre-loved clothes and shoes sa celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation. Ngayon, balikbayan boxes. Wow. So I didn't even know I have that much stuff. Tuwing magpapasko, there's always got to be something major. Pagka more than 1 year ko na siyang hindi nasuot, then I know na para bang hinahawakan ko na lang siya for sentimental reasons. It's better to just give it here kasi nga makakatulong pa. Bukod sa mabibili mo na yung pre-loved items sa mga artista, newscasters at public figures, makakatulong ka pa sa mga nangangailangan. Win-win, di ba? Primarily, it's the building of new schools ng GMA Kapuso Foundation, and also it supports our Unang Hakbang sa Kinabukasan project, which supplies a complete set of school supplies in waterproof backpacks to over 60,000 children nationwide. 25 years of giving, 25 years of sharing to our less fortunate brothers and sisters, yung pagsuporta sa mga Filipino entrepreneurs, yung mga negosyante na gusto palang magsimula. Pagkatapos ng shopping, pwedeng bisitahin ang giant Christmas tree at Christmas Village sa Okada. Literal na festive feels dahil sa kanilang Christmas Carnival theme. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.